Nay, kumain na po kayo. Nagluto po ako ng lugaw. Pasensya na po kayo, Nay, kung yun lang po ang naluto ko ngayong hapunan ha. Umulan po kasi kagabi kaya nabasa po yung mga uling na ginawa ko. Pero hayaan niyo po, bukas po ng umaga ay magdidilihensya po ako. Ang sabi po kasi sa akin ni Mang Berting ay ipapagapas niya raw po sa akin yung mga talayib sa likod ng kubo niya. Isko anak, pasensya ka na kung ikaw ang nagtatrabaho sa ating dalawa. Kung hindi lang sana ako nalumpo. Ako ang magtatrabaho at hindi ikaw. Hindi ka na tuloy nakakapag-aral dahil sa nangyari sa akin. 13 anyos ka pa lamang anak. Dapat ay sinusulit mo ang pagiging bata mo. Ako, ayos lang po sa akin yun, Nay. Wala po kayong dapat na ihingi ng pasensya sa akin. Saka po, simula naman po pagkasanggol, ay kayo na po nag-aalaga sa akin. Oras ko naman po, para ako naman po mag-alaga sa inyo. Napakaswerte ko kasi. Ikaw ang naging anak ko, Isko. Sige po, Inay. Kumain ka na po. Nakangiting pinagmasdan ni Isko ang nanay niyang si Emilia habang kumakain ito. Nawalan ng kakayahan ang nanay niya na makapaglakad sa hindi malamang dahilan. Bigla na lang nawalan ng lakas ang mga binti at paa nito. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na mapatignan sa doktor si Emilia. Nang malumpo si Emilia, ay iniwanan na sila ng tatay ni Isko. Bigla na lang itong nawala at ang hinala nila ay dahil yun sa meron itong ibang babae. Simula noon ay huminto na si Isko sa pag-aaral at siya na ang bumuhay sa kanila ng kanyang ina sa pamamagitan ng paggawa ng uling. Kung minsan ay naglilinis din siya ng bakuran ng mga kapitbahay nila at kung ano-ano pang bagay na mapagkakakitaan na marangal. Matapos kumain ni Emilia, ay hinugasan na ni Isko ang pinagkainan nito. Mula sa batalan ay napatingin siya sa kalangitan. Kumunot ang noo niya nang makita niyang kulay pula ang bilog na buwan. Nay, tignan niyo ho, bakit kulay pula po ang buwan ngayon? Hindi sumagot si Emilia. Nang tingnan ni Isko ang nanay niya, ay napansin niya ang pagkabahala sa mukha nito. Nay, ayos lang po ba kayo? Mabang narinig ko, Isko. Sinabi mo na kulay pula ang buwan ngayon. Opo, Nay. Ang ganda nga po eh. Parang may pulang ilaw na nakapalibot sa buwan, tapos bilog na bilog pa siya. Walang maganda sa bagay na yan, anak. Walang maganda dyan. Ha? Bakit naman po, Inay? Isko, kasabihan na dito sa lugar natin na kapag bula ang buwan ay may paparating na kamalasan. May mangyayaring hindi maganda sa mga susunod na araw. Nay, anong klaseng kamalasan po? Maaaring may sakit na lalaganap o kaya ay marami ang mamamatay. Pero ipagdasal na lang natin, anak, na sana ay walang mangyaring hindi maganda dito sa San Bartolome. Bago tayo matulog, anak, mamaya ay magdasal tayong dalawa. May takot na bumalot kay Isko nang dahil sa sinabi ng kanyang ina na si Emilia. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang ina habang itinatago ang kaba nito. Naramdaman niya ang bigat ng malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Ngunit sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa paghuhugas ng mga pinggan. Kinabukasan, maagang bumangon si Isko at nagpaalam siya sa nanay niyang si Emilia na pupunta siya kay Mang Berting upang gapasin ang matataas na talahib sa likod ng kubo ng matanda. Kilalang albularyo sa lugar nila si Mang Berting. Kahit ubod na yun ng tanda, ay nagagawa pa rin sila nitong tulungan kapag merong may sakit sa kanila. Pagdating niya sa bahay ng matandang albularyo, ay naabutan niya si Mang Berting na nakaupo sa bangkito habang nag-aayos ng mga halamang gamot. Magandang umaga po, Mang Berting. Sisimulan ko na po ang paggapas. Magandang umaga rin sa iyo, Isko.
Hala sige, nasa likod ang mga gamit ko. Ikaw na ang bahala. Nagtungo si Isko sa likod ng kubo at nakita niya roon ang karit. Kinuha niya yon at agad niyang inumpisahan ang paggapas sa mga talahib. Pagkaraan ng ilang oras ay pinahinto muna ni Mang Berting sa ginagawa niya si Isko at pinalapit siya nito. Ayon sa matanda ay magpahinga muna si Isko at magmeryenda sa loob ng kubo nito. Pagpasok ni Isko ay may nakahain na isang plato ng pansit sa lamesa. Meron din doong soft drinks na nakalagay pa sa bote na merong straw. Magmerienda ka na muna dyan, Isko. Ako nagluto ng pansit na yan. Siguradong masarap yan. Nako, salamat po Mang Berting. Pero itatabi ko na lang po ito. Ipapasalubong ko na lang po kay nanay. Talagang napakabait mong bata. Kainin mo na yan, sige na. Yan ay para sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil meron pa namang pansit. Ipagbabalot natin ang nanay mo at dadalhan mo siya. Talaga po? Nako, maraming salamat po talaga. Ikaw rin po, Mang Berting. Napakabait niyo po. Ngumiti si Mang Berting at lumabas ng kubo. Maganang kumain si Isko. Naubos niya ang isang plato ng pansit at isang bote ng soft drinks. Dahil busog na, ay nagkaroon siya muli ng enerhiya para magtrabaho. Lumabas siya ng kubo at nakita niya si Mang Berting na abala pa rin sa mga halamang gamot. Umupo siya sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Habang pinanonood niya ang matanda, ay bigla niyang naalala yung pulang buwan nung nakaraang gabi at ang sinabi ng nanay niya tungkol doon. Mang Berting, meron po sana akong itatanong sa inyo eh. Totoo po ba yung kapag naging pula po ang buwan dito sa San Bartolome, ay may kamalasan na mangyayari? Yun po kasi ang sinabi ng nanay sa akin kagabi. Nakita ko kasi na pula po ang buwan. Nakita ko nga rin ang kulay ng buwan kagabi. Totoo ang kasabihan na yon. Kapag pula ang buwan, ibig sabihin, may hindi magandang mangyayari. Magandang kasabihan na yan dito sa lugar natin. At maraming beses nang napatunayan na totoo ang bagay na yan. Hala, kung ganun po, may hindi magandang mangyayari sa mga susunod na araw? Yan ang asahan mo, Isko. Kaya mas mabuti na palagi tayo mag-iingat at samahan na rin natin ng pagdarasal sa ating Panginoon. Walang nakakaalam kung anong uri ng kamalasan ang pwedeng mangyari. Napalunok si Isko. Nakaramdam siya ng kilabot sa mga sinabi ng matanda. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Bumalik na siya sa pagtatrabaho habang naglaro sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Mang Berting. Nang matapos si Isko sa kanyang gawain, ay nagpaalam na siya kay Mang Berting. Inabot naman na sa kanya ang bayad ng matanda. Kapag po mataas na po uli ang mga talahib, ako na lang po ulit ang tawagin nyo ah. Oo naman, Isko. Ikaw pa rin ang paggagapasin ko kasi maayos ka magtrabaho. Hala sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Sige po, mauna na po ako Mang Berting. Salamat po ulit. Ay oo nga pala. Kunin mo sa loob yung pansit para sa nanay mo. Inilagay ko yun dun sa plastic sa ibabaw ng lamesa. Pumasok si Isko sa loob ng kubo ni Mang Berting at kinuha ang pansit. Palabas na sana siya nang napansin niya ang isang bagay na nakasabit sa dingding ng kubo. Ang tungkod ni Mang Berting. Palagi niyang nakikita na dala yun ni Mang Berting. Hindi niya alam kung bakit tila tinatawag siya ng tungkod na yon. Lumapit siya upang mas makita ng malapitan ang tungkod. Yari yun sa kahoy na mukhang napakatibay. May mga nakaukit doon na mga simbolo na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Hahawakan sana ni Isko ang tungkod, ngunit napigilan siya ng sigaw ni Mang Berting. Huwag mo nga hawakan yan, Isko! Nagulat si Isko sa biglang pagsigaw ni Mang Berting. Ha?
Eh, bakit po, Mang Berting? Hindi mo dapat basta-basta inahawakan ang mga gamit ko rito, lalo na ang tungkod na yan. Ako lang ang maaaring humawak niyan. Nako, pasensya na po kayo, Mang Berting. Sige po, aalis na po ako. Maraming salamat po ulit. Oo nga pala, Isko. Bukas ng umaga ay dalhan mo ko ng uling, kahit kalahating sako. Paubos na kasi ang uling ko. Ah, ganun po ba? Sige po, dadalan ko po kayo bukas, Mang Berting. Salamat po uli. Una na po ako. Pang naglalakad si Isko, ay nagtaka siya kung bakit ayaw ipahawak ni Mang Berting ang tungkod nito sa kanya. Para sa kanya ay wala namang mali kung hawakan niya yon. Hindi niya alam, ngunit parang bigla siyang nagkaroon ng kuryosidad sa tungkod ni Mang Berting. Nang sumunod na araw ay ipinagsako niya si Mang Berting ng uling. Matapos yun ay naglakad na siya patungo sa bahay ng matandang albularyo. Pagdating niya sa tapat ng kubo ni Mang Berting, napansin niyang may kakaibang ingay mula sa loob ng kubo ni Mang Berting. May isang lalaki ang sumisigaw at nagmumura. Hala, ano kaya yun? Lumapit si Isko sa bintana. Sumilip siya at nagulat sa nakita. Isang lalaki ang nagwawala sa loob ng bahay ni Mang Berting. Pilit yung pinipigilan ng dalawang lalaki at isang babae. Habang si Mang Berting naman ay tinatapalan ng mga dahon ang katawan ng lalaking nagwawala. Muntik mabitiwan ni Isko ang sako ng uling nang nakita niya na nilagyan ni Mang Berting ng maliit na hiwa ang tiyan ng lalaki gamit ang isang patalim at pagkatapos ay pinahiran yun ng langis. Matapos yun ay biglang kumalma ang lalaki at nawalan ng malay. Sige na, maaari niyo na siyang iuwi. Dasalan niyo siya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pinagtulungan ng dalawang lalaki na ilabas ng kubo ang walang malay na lalaki. Nang wala na ang mga yun, ay nagtungo si Isko sa tapat ng pinto ng kubo. Oh, Isko, nariyan ka na pala. Dala mo na ba ang mga uling? Ah, opo. Dala ko na po, Mang Berting. O sige, pakilagay na lang dyan sa tabi ng pinto. O siya nga pala, ito ang bayad ko. Pagkakuha ni Isko ng pera, ay hindi pa rin siya umalis. Mang Berting, ano pong nangyari dun sa lalaki? Bakit para po siyang sinasapian? Sa totoo lang, kahit ako hindi ko maintindihan ang nangyari sa lalaking yon. Pero alam kong may masamang espiritu na dumapo sa lalaki. Parang sinasapian po ba siya? Hindi ko lang tiyak. Sa tingin ko ay may kinalaman ng pulang buwan sa nangyayari sa lalaking yon. Kaya mag-iingat ka, Isko. Huwag mong kakalimutan na magdasal palagi dahil yan lang ang makakapitan natin sa ngayon. Opo, hindi ko po kalilimutan yun, Mang Berting. Salamat po uli. Uuwi na po ako. O siya, ingat ka. At huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. Umalis na si Isko at naglakad pa uwi. Habang nasa daan, hindi mawala sa isipan niya ang nakita kanina. May isang bagay na bumabagabag sa kanya nang dahil sa lalaking ginamot ni Mang Berting. Pero hindi niya matukoy kung ano yon. Kinagabihan, habang naglalakad si Isko patungo sa tindahan para bumili ng bigas, ay may napansin siyang pamilyar na tao sa tabi ng daan. Habang palapit siya sa taong yon, ay natuklasan niya na yun ang lalaking ginamot ni Mang Berting nung umaga. Nakayuko yun at umuusal ng mga salitang hindi niya marinig ng maayos. Kuya? Kuya? Ayos ka lang po ba? Walang tugon mula sa lalaki. Lumapit pa si Isko nang halos isang dipa na lamang ang layo niya. At biglang tumingin ng masama ang lalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Isko nang makita niyang namumula ang mga mata ng lalaki.
Naglalaway pa ito. Sa isang iglap, sumugod ang lalaki na parang mabangis na hayop. Kumaripas ng takbo si Isko. Panay ang sigaw niya ng saklolo, pero sa kamalas-malasan ay wala siyang nakitang ibang tao sa labas. Hanggang sa nakasalubong niya si Mang Berting na dala ang tungkod nito. Nagtago siya sa likod ng matandang albularyo. Sinigawan ni Mang Berting ang lalaki. Tumigil ka! Huminto ang lalaki, bigla yung nangisay at napahiga sa lupa. Sa harapan mismo ni Isko ay nakita niyang unti-unting nag-anyong aswang ang lalaki. Doon na naglabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay at nakita ang pangyayaring yun. May mga nagsigawan ng dahil sa takot nang tumayo ang aswang at hinarap si Mang Berting. Ngunit nang iumang na ni Mang Berting sa aswang ang tungkod niya, ay napaatras ang aswang. Mabilis na tumakbo ang aswang na parang takot na takot sa tungkod ng matandang albularyo. Tinungo ng daan papunta sa gubat hanggang sa mawala na yon sa kanilang paningin. Salamat po talaga, Mang Berting. Kung hindi po kayo dumating, baka patay na po ako ngayon. Ay, walang anuman, Isko. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Mang Berting, hindi po ba yun yung lalaking ginamot nyo kanina? Siya nga. Nagtataka ko kung bakit bigla siyang naging aswang. Hindi ko naramdaman na aswang siya habang ginagamot ko sa kaninang umaga. Sa kapuyang tungkod nyo, parang natakot po siya dyan. Hindi na nagsalita pa si Mang Berting. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Bago umuwi, ay bumili pa rin ng bigas si Isko. Malalaki ang hakbang niya pa uwi sa bahay nila. Pagdating sa kanilang kubo, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang ina ang nangyari. Sabi ko naman kasi sa iyo, Isko, may dalang kamalasan ng pulang buwan. Mukhang nagsisimula ng mangyari ang epekto ng pulang buwan dito sa San Bartolome. Natahimik si Isko, hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. At mula sa bintana ng kanilang maliit na kubo, sumulyap siya sa kalangitan. Kulay pula na naman ang buwan. Kinaumagahan ay nagising si Isko sa ingay ng mga tao sa labas ng kanilang kubo. Puno ng takot at pagkabahala ang mga boses. Mabilis siyang tumayo mula sa banig at lumapit sa bintana. Kita niya ang mga tao na nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Nay! Nay! Ano po nangyayari? Hindi ko alam, anak. Pero mukhang may masamang nangyari. Puntahan mo at tignan mo kung anong balita para hindi tayo mahuhuli sa nangyayari dito sa lugar natin. Balitaan mo ko, anak, pagbalik mo. Mabilis na tumakbo si Isko palabas. Nagtungo siya sa kumpul ng mga tao at nang makarating siya roon, bumungad sa kanya ang tanawin ng isang bangkay na babae na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Duguan ang katawan at may malalalim na sugat sa iba't ibang parte ng katawan na parang inatake ito ng isang napakabangis na hayop. Napalunok si Isko. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Narinig ni Isko ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid na aswang daw ang pumatay sa babae. Naramdaman ni Isko ang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Sa kumpul ng mga tao ay nakita niya si Mang Berting na nakatitig sa bangkay ng babae. Hindi nagtagal ay naglakad si Mang Berting palayo. Sinundan naman ni Isko ang matanda. Nang tawagin niya si Mang Berting ay huminto yun. Paglapit niya rito ay hindi na siya nagdalawang isip na magtanong sa matandang albularyo. Mang Berting, totoo po kaya yung narinig ko sa mga tao kanina? Na aswang ang pumatay dun sa babae? Yan din ang hinala ko. Base sa mga sugat ng bangkay, ay mukhang aswang talaga may kagagawan nun. May kinalaman ng pulang buwan sa nangyayaring ito, Isko. Ibig po bang sabihin,
Ang pagkakaroon po ng aswang dito sa atin, ang kamalasang dala ng pulang buwan? Yan lamang ang dala ng pulang buwan, Isko. Ang pulang buwan ay senyales na muling pagkagising ni Banawag, ang malakas na pinuno ng mga aswang na nais angkinin ang San Bartolome. Pero hindi siya nagtagumpay. Ang kanyang kapangyarihan ay manghawa ng kanyang pagiging aswang sa mga tao. Sa ganoong paraan ay mas lalo siyang lumalakas, lalo na kapag nakakapatay ang mga taong nahawaan niya ng pagiging aswang. Banawag? Ngayon ko lang po narinig ang pangalan na yan. Kwentong bayan lang po ba yan? Totoo ang kwentong sinabi ko sa iyo, Isko. Ang mga sinaunang tao dito sa San Bartolome ang makapagpapatunay sa lahat ng sinabi ko sa iyo. Minsan ko nang nakalaban si Banawag noong kabataan ko, Isko. Hindi ko siya napaslang. Malakas siya. Natapos na ang pagpapahinga niya. Kaya muli na naman siyang nanggugulo. Napalunok si Isko. Hindi niya akalaing may ganoong karanasan si Mang Berting. Paano niyo po nilabanan siya noon? Ginamit ko ang makapangyarihang tungkod na ibinigay sa akin ng isang kaibigan kong engkanto. Ang tungkod na yon ay may taglay na kakaibang lakas laban sa mga tulad ni Banawag. Yung tungkod po na nakikita ko po sa loob ng bahay niyo, yun po bang tinutukoy niyo? Oo, tama ka. Yun nga mismo. Yun ang tumulong sa akin noon. Pero hindi sapat ang kapangyarihan noon ng tungkod para tuluyang talunin si Banawag. Nasugatan ko siya ng gusto, pero hindi naging sapat yun para tuluyang ko siyang mapatay. Kung ganun po, sa oras na umatake rito si Banawag, ay gagamitin niyo ang tungkod, Mang Berting. Oo, tama ka. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang gamitin ang tungkod sa kanya. Kagaya ng dati. Matanda na ako, Isko. Mahina na ang katawan ko. Maraming taon na lumipas mula nang huli kong ginamit yun. At ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa tingin ko ay mas malakas na si Banawag ngayon at mas mapanganib. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito, Isko. Bigla ko lang naramdaman na kailangan mong malaman ang tungkol kay Banawag. Nagka-interes si Isko sa mahiwagang tungkod ni Mang Berting. Kung yun ang susi para labanan ng mga aswang, maaaring yun din ang makakatulong para maprotektahan ang mga tao sa baryo. Ngunit naramdaman niya kay Mang Berting ang alinlangan. Nagpatuloy ang pagkawala ng mga tao sa San Bartolome. Kung hindi matatagpuan na patay tuwing umaga, ay nagiging aswang naman ang mga yon. Isang gabi, nagising si Isko dahil sa sigawan ng mga tao. Hindi na nagdalawang isip pa si Isko na bumangon at lumabas ng kanilang kubo upang makipag-usyoso. Agad siyang tumakbo patungo sa pinagmumulan ng sigawan. Nakarating si Isko sa plaza at doon ay nakita niya ang tatlong lalaki na nagwawala. Umaatake ang mga yon sa mga tao. Ang mga mata ng mga lalaki ay nag-aalab na parang apoy at ang kanilang mga muka ay balot ng matinding galit. Habang nagmamasid si Isko, nakita niya si Mang Berting sa hindi kalayuan. Palapit ang matanda sa tatlong lalaki. Nagulat si Isko nang inatake ni Mang Berting ang mga lalaking nagwawala gamit ang tungkod nito. Nagkaroon si Isko ng kagustuhan na tulungan si Mang Berting, lalo na nang mag-anyong aswang na ang mga lalaki. Iginala niya ang mata niya para makakita ng bagay na maaari niyang magamit na armas. May nakita siyang mga kawayan na may tulis sa dulo na nakasandal sa puno. Kumuha siya ng isa at tumakbo para tulungan si Mang Berting. Isko, anong ginagawa mo rito? Umalis ka! Hindi po ako aalis, Mang Berting. Tutulungan po kita. Ang tigas ng ulo mo, bata ka! Hayaan mo na lang ako rito!
Hindi pinakinggan ni Isko si Mang Berting. Sinugod niya ang isang aswang upang saksakin yun gamit ang kawayan. Pero hinawakan ng aswang ang dulo ng kawayan at madalinong naagaw ang kawayan kay Isko. Napatulala si Isko nang unti-unting lumapit ang aswang sa kanya. Ngunit bago pa yun makalapit ay uhumarang na sa unahan niya si Mang Berting. Pinaikot nito ang tungkod. Napanganga si Isko nang makita niyang nagliwanag ang tungkod. Nagkaroon yun ng liwanag na kulay puti sa dulo na ang hugis ay parang patalim. Inatake ni Mang Berting ang aswang na nasa harapan nila gamit ang tungkod. Humiwa sa balat ng aswang ang liwanag na nagmumula sa tungkod ng matandang albularyo. Hindi inalis ni Isko ang mata sa tungkod ni Mang Berting habang nakikipaglaban yun sa tatlong aswang. Hindi siya makapaniwala na totoong may kapangyarihan ang tungkod na yon. Makalipas ang ilang sandali, ay natalo na ni Mang Berting ang tatlong aswang. Duguan at walang buhay na nakahandusay ang katawan ng mga yon sa lupa. Masayang lumapit si Isko kay Mang Berting. Pinalakpakan pa niya ito dahil sa labis na paghanga niya sa husay na ipinakita nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. "Grabe, Mang Berting! Ang astig niyo po! Biruin niyo po, 3 aswang ang napatay niyo!" Hindi mo ako madadala sa pambobola mo, Isko. Mali na sumugod ka nang wala kang kaalam-alam kung paano lumaban sa mga ganyang uri ng halimaw. Paano kung may nangyari sa'yo? Hindi mo ba naisip yon? Mang Berting, hindi ko na po kasi naisip eh. Gusto ko lang po talaga kasing tulungan kayo. Pero ang astig po pala ng tungkod nyo, no? Nakita ko po nagliliwanag. Anong sinabi mo? Nagliliwanag po yung tungkod nyo. Nakita ko pa nga po, nagkaroon ng hugis patalim sa dulo eh. Ang astig po, Mang Berting. Natigilan si Mang Berting sa dahilan na hindi alam ni Isko. Nakatingin ito kay Isko na parang hindi makapaniwala sa sinabi niya. "May problema po ba sa sinabi ko, Mang Berting? Totoo naman po, di ba? Umiilaw po yung tungkod nyo. Nakakasilaw nga po eh." Isko, hindi ko alam kung paano mo nakita ang liwanag ng tungkod ko. Dahil tanging mga taong may espesyal na kakayahan lamang ang nakakakita ng liwanag mula sa tungkod na ito. Totoo po? Ano pong ibig sabihin nun? Mga taong may kakayahan lamang na gamitin ang tungkod na ito ang nakakakita sa liwanag na inilalabas nito. Bakit ko po nakita ang liwanag? Wala naman po akong kapangyarihan o espesyal na kakayahan. Hindi ko rin alam, Isko. Pero sigurado ako na may dahilan kung bakit mo yun nakita. Marahil ay malalaman natin ang kasagutan sa mga darating na araw. Hindi po kaya pahiwatig yun na sa akin yung ipamana ang tungkod na yan kapag namatay na kayo? Hoy, matanda lang ako, pero hindi pa ako mamamatay. Matabil pala ang dila mo, bata ka. Tsaka ang tungkod na ito ay hindi basta-basta pinapamana, Isko. Kinakailangan ng lakas ng loob at malalim na karanasan bago mo ito magamit ng maayos. Pero gusto ko po talaga kayong tulungan sa pakikipaglaban po sa mga aswang, Mang Berting. Sana po, hayaan niyo po akong gawin yon. Hindi ko alam pero pakiramdam ko po ay bigla ako nagkaroon ng kagustuhan na ipagtanggol po ang tao rito sa atin, laban po sa mga aswang. Bata ka pa, Isko. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Pero darating ang araw. Malay natin, baka ikaw nga susunod sa akin. Pero wag muna sa ngayon. Hindi na nagsalita pa si Isko. Tiningnan niya ang tungkod na hawak ni Mang Berting. Tila nababato-balani siya ng tungkod at hindi na niya magawang alisin ang paningin niya roon. Makalipas ang ilang sandali, ay lumapit na ang mga tao kay Mang Berting upang magpasalamat sa pagpaslang nito sa 3 aswang. Inihatid ni Isko si Mang Berting sa kubo nito. Pagdating nila roon, ay napahawak si Mang Berting sa dibdib nito. "Mang Berting, ayos ka lang po ba?" Medyo nahirapan lang akong huminga.
Talagang matanda na nga ako, Isko. Hindi ko na kaya makipaglaban sa mga aswang. Tahimik ang gabing yun habang nakahiga si Isko. Hindi siya makatulog dahil iniisip niya ang mga bagay na nalaman niya kay Mang Berting. Naisip niya rin ang sinabi niya sa matanda na sa kanya nito ipamana ang mahiwagang tungkod. Napagtanto niya na hindi magandang siya ang sunod na maging tagapangalaga ng tungkod na yon. Masyado yung mapanganib at kapag may nangyaring masama sa kanya, sigurado siya na hindi yun kakayanin ng kanyang ina. Napabaling si Isko kay Aling Emilia na nasa tabi niya. Napakunot-noo siya nang mapansin niyang nanginginig ang kanyang ina. Kinakabahan niyang dinama ang noo at leeg nito. "Nay, ang init niyo po ah. Ang taas po ng lagnat niyo." Hindi ko nga alam, anak. Pero kanina pang umaga masama ang pakiramdam ko. "Bakit hindi niyo po sinabi sa akin para nabili ko po kayo ng gamot?" Akala ko kasi, anak, mawawala rin ito. "Sandali lang po, Nay. Bibili lang po ako ng gamot sa labas." Wag na, Isko. Mapanganib. Baka mamaya may aswang pang makakita sa'yo. "Magdadala na lang po ako ng asin, Nay. Saka dyan lang naman po ako sa malapit eh. Mangangatok na lang po ako sa mga tindahan kapag sarado na sila. Babalik din po ako agad, Nay. Hintayin niyo po ako." Hindi na napigilan ni Emilia si Isko. Kumuha siya ng pera at asin bago lumabas ng kanilang kubo. Bagamat may kaba sa dibdib niya, ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob. Ang unang tindahan na napuntahan niya ay walang tindang gamot, kaya medyo napalayo na si Isko. Hanggang isang nakasaradong tindahan ang kinatok niya at doon na siya nakabili ng gamot. Sa gitna ng paglalakad ni Isko pauwi, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kaunting aliwalas sa madilim na daan, ngunit naramdaman pa rin ni Isko ang kakaibang kilabot na tila ba may nagmamasid sa kanya. Habang naglalakad, nakita niya ang isang lalaki na naglalakad din sa kabilang bahagi ng daan. May dala yung maleta at halatang kakaiba ang bihis kumpara sa mga taga San Bartolome. Pinagmasdan ni Isko ang lalaki, ngunit bago pa niya ito malapitan, naramdaman niyang may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Nagimbal si Isko nang may aswang na biglang lumitaw sa harapan niya. Naglalaway yun at nakahanda nang umatake. Napaatras si Isko nang dahil sa takot. Hindi agad siya nakagalaw sa labis na pagkabigla. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Napatilapon si Isko sa lupa nang sinunggaban siya ng aswang at sinubukan niyang iwasan yon. Mabilis at malalalim ang hininga ng aswang. Nagtangka itong kagatin si Isko. Ngunit bago pa man ito makalapit muli, ay inatake naman ito ng lalaking may dalang maleta. Isang patalim ang isinaksak ng lalaki sa balikat ng aswang na naging dahilan upang umatras ang aswang at mabilis na tumakbo palayo. Napaupo si Isko sa lupa. Habol niya ang kanyang hininga habang nakatingin sa direksyon ng aswang na tumakas. Agad siyang nilapitan ng lalaking may dalang maleta. Bata, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba, bata?" "Hindi naman po, kuya. Maraming salamat po. Kung di niyo po ako tinulungan, baka patay na po ako ngayon. Salamat po talaga, kuya." Wala yun. Hindi naman kita pwedeng pabayaan eh. Tinulungan siya ng lalaki na tumayo. Nagpakilala ito sa kanya sa pangalan na Aris. Sinabi rin ni Isko rito ang pangalan niya. Naging magaan ang loob niya kay Aris kahit yun ang unang beses pa lamang na nakilala niya ito. "Dayo ka lang ba rito, Kuya Aris? Ngayon lang kita nakita rito eh." "Oo, galing ako sa syudad. Narito ako para hanapin ang tatay ko. Sabi ng nanay ko ay nandito raw siya matatagpuan." Bakit ka pala naglalakad ng ganitong oras, kuya?" "Ang totoo niyan nagpunta ako rito ng hindi handa. Wala akong matutuluyan ng pansamantala rito." Mabilis na nag-isip si Isko.
Alam niyang delikado kung mananatili si Aris sa labas dahil sa banta ng mga aswang sa San Bartolome. Kuya, kung gusto mo, pwede kang tumuloy sa amin habang hinahanap mo ang tatay mo. Hindi naman kalakihan ng bahay namin, pero may sapat na espasyo para sa'yo. Sigurado ka ba? Baka makaabala ako sa inyo. Saka, nagtitiwala ka ba kaagad sa akin kahit ngayon mo lang ako nakilala? Oo naman, Kuya Aris. Niligtas mo ako eh. Saka, nanay ko lang naman ang kasama ko sa bahay. Kaming dalawa lang naman na nasa kubo namin. O sige, tatanggapin ko ang alok mo. Wala talaga akong kakilala rito eh. Kaya hindi ko rin alam kung saan ako makikituloy. Maraming salamat sa iyo, Isko. Magkasama nang naglakad sina Isko at Aris papunta sa kanilang bahay. Nang makarating na sila sa bahay, ay agad na binuksan ni Isko ang pinto. Dinala niya ang gamot sa nanay niya. Sinamahan na rin niya yun ng isang baso ng tubig. Nay, huwag ka pong magugulat ha. Kasi muntik na po ako mapatay ng aswang kanina sa labas. Ano anak? Seryoso ka ba? Nasaktan ka ba? E paano ka nakaligtas? Hindi naman po ako nasaktan, Nay, dahil may nagligtas po sa akin. Abay, sino? Si Mang Berting ba, anak? Hindi po si Mang Berting, Nay. Si Kuya Aris po. Kuya Aris? Ba, sinong Kuya Aris? Umalis sandali si Isko sa maliit nilang kwarto. Pagbalik niya roon, ay kasama na niya si Aris. Magandang gabi po. Ako po si Aris. Ako naman si Emilia. Ay maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung pati siya ay mawawala na rin. Nay, nandito po si Kuya Aris kasi hinahanap niya po ang tatay niya. Wala po kasi siyang matutuluyan na pansamantala. Kaya naisip ko po na baka pwedeng dito muna natin siya patirahin. Ay ganun ba? Walang problema sa akin yon, Aris. Kaya lang ayos lang ba sa'yo na ganito kaliit ang bahay namin? Wala pong problema sa akin yun, Aling Emilia. Ang mahalaga po sa akin ay meron akong matutuluyan. Maraming salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Malaking tulong po ito para sa akin. Ay walang anuman yon, Aris. Isko, ipaglatag mo na ng banig si Aris sa sala. Ilabas mo rin yung kumot at unan para makapagpahinga na siya. Habang inaayos ni Isko ang higaan ni Aris, ay binalikan niya ang mga nangyari kanina. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa kanilang baryo. Mabilis na naging magaan ang loob ni Isko kay Aris matapos ang unang gabi nilang magkasama sa bahay. Hindi lang dahil iniligtas siya ni Aris mula sa aswang, kundi dahil mabait at masayahin ang binata. Madalas silang mag-usap tuwing hapon. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa buhay nila. Si Aris na nanggaling sa syudad ay nagbahagi ng mga karanasan nito sa buhay sa syudad. Habang si Isko naman ay nagkwento tungkol sa tahimik at simple nilang buhay sa San Bartolome. Kuya Aris, may sasabihin ako sa'yo. Dapat mag-ingat ka rito sa lugar namin ha. Lalo na kapag gabi na. Eh bakit? Dahil ba sa aswang na umatake sa'yo noong nakaraan? Oo kuya, tama ka. Pero hindi lang yun. May mga tao rito na nagiging aswang dahil sa isang malakas na aswang na ang pangalan ay Banawag. Sabi ni Mang Berting, siya ang nagkakalat ng sumpa dito. Kaya dapat iwasan mong lumabas kapag gabi na. Mahirap na Kuya Aris. Baka pag uwi mo sa inyo ay aswang ka na rin. Sige Isko, tatandaan ko yan. Hindi ako lalabas kapag gabi na. Pangako. Kumusta na pala ang paghahanap mo sa tatay mo, kuya? Ayun, para ako naghahanap ng isang piraso ng karayom sa dayami. Maliit lang ito San Bartolome, pero nahihirapan akong hanapin siya. Mahahanap mo rin siya, kuya. Parehas pala tayo, no? Yung tatay ko kasi, hindi na rin namin kasama eh. Wala ba siya? Ibig sabihin patay na? Hindi kuya. Iniwanan niya kami nung nalumpo si nanay. Ayaw niya kasing alagaan si nanay eh. Kaya ngayon, ako muna nagtatrabaho para mabuhay kami ng nanay ko. Grabe,
Ang bata mo para sa kanyang responsibilidad. Pero huwag ka mag-alala, Isko. May magagandang mangyayari sa mga batang kagaya mo. Magtiwala ka lang. Sa gitna ng pag-uusap nila Isko at Aris ay dumating si Mang Berting. Seryoso ang mukha ng matandang albularyo. Oh, Mang Berting! Kumusta po? Kuya Aris, siya pala si Mang Berting. Mahusay siyang albularyo. Mang Berting, si Kuya Aris po. Galing po siya ng syudad at hinahanap po dito sa San Bartolome ang tatay niya. Pansamantala po siya nakatira dito sa amin. Ikinagagala ko po kayo makilala, Mang Berting. Ngumiti si Aris at inilahad ang kamay, ngunit tiningnan lamang yun ni Mang Berting. Tila napahiyang ibinaba ni Aris ang kamay nito. Isko, kailangan kitang makausap. Pwede ka ba ngayon? Pwede naman po. Tungkol po ba saan? Gusto ko ay tayong dalawa lang ang mag-usap. Doon tayo sa kubo ko mag-usap. Sige po, Mang Berting. Naramdaman ni Isko ang kaseryosohan ni Mang Berting, kaya nahinuha niya na importante ang kanilang pag-uusapan. Nagpaalam siya kay Aris na iiwanan muna niya ito ng sandali. Babalik agad ako, Kuya Aris ha. Kapag hinanap ako ni nanay, pakisabi na lang sa kanya. Nasa bahay ako ni Mang Berting. Sige Isko. Ako nang bahala rito. Mag-iingat kayo. Nauna nang maglakad si Mang Berting palayo sa bahay nila Isko. Agad na sumunod si Isko sa matandang albularyo. Wala itong imik habang naglalakad silang dalawa. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Berting, ay pumasok sila roon. Isinarado ni Mang Berting ang pinto at mga bintana. Umupo sila sa sahig na kawayan. Matiim na nakatingin si Mang Berting kay Isko na nagdulot ng kaunting kaba para kay Isko. Mang Berting, ano po bang pag-uusapan natin? May nangyari po bang hindi maganda? Isko, bago ko sabihin sa iyo ang dapat natin pag-usapan, ay gusto ko munang ipaalam sa iyo na malakas ang pakiramdam ko sa mga tao. At nung makita ko si Aris, ay aaminin kong mabigat ang loob ko sa kanya. Parang marami siyang itinatago. Ano po? Pero ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko rin alam. Pero ganoon ang nararamdaman ko sa kanya. Ano ba pumasok sa isip niyo mag-ina at nagpatuloy kayo ng ibang tao na hindi niyo pa lubusang nakikilala? Mang Berting, iniligtas po kasi ako ni Kuya Aris sa aswang noong nakaraang gabi. Wala po siyang matutuluyan kaya sabi ko po sa kanya, doon na lang po siya sa bahay namin habang hinahanap po niya ang tatay niya rito sa San Bartolome. Mukha naman po mabait si Kuya Aris kasi iniligtas niya nga po ako. Hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabutihan ay totoong mabuti. Kaya mag-iingat kayo ni Emilia. Ngayon, tumungo na tayo sa totoong dahilan kung bakit kita nais makausap, Isko. Umayos ng pagkakaupo si Isko. Habang hinihintay niya ang muling pagsasalita ni Mang Berting, ay nilukob siya ng kaba sa dahilan na hindi niya alam. Siguro naman ay alam mo nang si Banawag ang dahilan ng kaguluhan dito sa San Bartolome. Nagsisimula na siyang gawing aswang ang mga tao rito para lumakas siya. Alam ko na sa sandaling makapag-ipon na siya ng sapat na lakas, ay aatake na siya. Kilala ko si Banawag. Wala siyang awa. Papatayin niya tayong lahat. Ano pong gagawin natin, Mang Berting? May maitutulong po ba ako? Nung nalaman kong nakita mo ang liwanag ng mahiwagang tungkod ko, ay hindi ako makapaniwala. Kaya na sinabi ko, mga taong maaaring tagapangalaga ng tungkod ang nakakakita sa liwanag nito. Pinag-isipan ko ang bagay na yon at alam ko na hindi maaaring magkamali ang mahiwagang tungkod, Isko. Ibig po bang sabihin, maaaring ako po ang susunod na tagapangalaga ng tungkod? Ganun na nga, Isko. Ipakikita ko sa iyo ang kapangyarihan ng tungkod kapag hawak ito ng isang taong karapat-dapat. Magbibigay ito ng kakaibang lakas sa kanya
Kinuha ni Berting ang tungkod at biglang nagliwanag yun sa harapan ni Isko. Nanlaki ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay hinihigop siya ng liwanag. Mang Berting, nakikita ko po nagliliwanag ang tungkod. Mang Berting! Hindi lahat ng tao ay nakikita ang liwanag nito, Isko. Tanging ang may angking kakayahan at karapat-dapat lamang. At sa tingin ko, ikaw ang itinakdang susunod na magmamay-ari ng tungkod na ito. Ibinigay ni Mang Berting ang tungkod kay Isko. At sa unang pagkakataon ay nahawakan niya yon. Naramdaman niya ang init at lakas na dumaloy sa buo niyang katawan mula sa tungkod. Ako po? Pero bakit po ako, Mang Berting? Hindi ko rin alam. Pero hindi nagkakamali sa pagpili ang may wagang tungkod. Alam mo ba na hindi yan nabubuhat ng ibang tao dahil magiging mabigat yan ng gusto sa mga taong hindi karapat-dapat. Isko, ikaw ang susunod na tagapagtanggol ng San Bartolome. Ikaw ang itinakda na labanan si Banawag. Pero kailangan mo munang magsanay at matutunan kung paano gamitin ang kapangyarihan ng tungkod na yan. Nanginginig si Isko. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Isang mabigat na responsibilidad ang maaari niyang tanggapin at sa tingin niya ay hindi niya yun kaya. Hindi siya handa para sa ganoong klaseng responsibilidad. Pero, Mang Berting, hindi ko po alam kung kaya ko. Paano po kung mapahamak ako? Paano kung mamatay ako? Paano na po si nanay? Ayoko pong maiwan siyang mag-isa. Alam kong mabigat ang lahat ng ito para sa iyo, Isko. Hindi kita pinipilit. Pero pag-isipan mo ng mabuti. Kailangan ka ng bombaryo. Kailangan natin ng tagapagtanggol. Matanda na ako, Isko. At kahit nasa akin ang tungkod na yan, ay hindi ko nakakayaning mapatay pa si Banawag. Pag-iisipan ko po muna, Mang Berting. Si nanay po kasi talaga ang inaalala ko eh. Huwag kang magmadali sa pag-iisip mo, Isko. Dapat ay bukal sa puso mo kapag tatanggapin mo na ang responsibilidad na ito. Pero kung nakapagdesisyon ka na, magsabi ka na kagad sa akin. Narito ako upang hihanda ka sa laban. Marahang tumango si Isko, ngunit ng sandaling yun ay mas nanaig ang kagustuhan niyang tanggihan ang alok ni Mang Berting dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Alam niyang labis na maaapektuhan ang nanay niya kapag ganun ang nangyari. Matapos ang pag-uusap nila Isko at Mang Berting ay naglakad na si Isko pauwi. Mabagal ang paghakbang niya dahil pinag-iisipan niya pa rin ang mga sinabi sa kanya ni Mang Berting. Puno ng pag-aalinlangan at kaba ang kanyang dibdib, ang tungkod, ang pakikipaglaban kay Banawag at ang responsibilidad na itinakda sa kanya. Lahat ng yun ay walang tigil na umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung kaya ba niyang akuin ang ganoong kabigat na tungkulin. Pagdating sa bahay, nadatnan ni Isko si Aris na nakaupo sa bangko sa labas ng bahay. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Umupo siya sa tabi ni Aris at tumingin sa malayo. Parang ang bigat ng iniisip mo ah. May nangyari ba? O dahil yan sa pinag-usapan niyo ni Mang Berting? Kuya Aris, paano po kung may kailangan kang gawin, pero pwedeng maapektuhan ang mahal mo sa buhay? Gagawin mo pa rin ba? Grabe. Ang lalim naman yan, Isko. Pero para sagutin ko ang tanong mo, depende sa kung anong dapat kong gawin. Kung para sa kapakanan ng mas nakararami, gagawin ko. Teka, yan ba ang pinag-usapan niyo ni Mang Berting? Baka kailangan mo na makakausap o payo. Pwede akong makinig sa'yo. Tiningnan ni Isko si Aris. Alam niya na hindi niya dapat sabihin sa kahit na sino ang napag-usapan nila ni Mang Berting, kahit pa sa sarili niyang ina.
Ngunit sa pagkakataon na yun ay napagtanto niya na masyado pa siyang bata para sa ganoong pagdidesisyon. Alam niya na kailangan niya ng opinyon at payo ng mas nakatatanda sa kanya. Napabuntong hininga si Isko at nang sandaling yun ay ibinigay niya kay Aris ang 100% ng tiwala niya. Kuya, kasi itong mga sasabihin ko sa iyo ngayon, sana huwag mong sasabihin na kahit na kanino, lalo na sa nanay ko. Mangako ka muna, kuya. O sige. Nangangako ko, Isko. Ano ba yon? Parang ang bigat naman ang sasabihin mo. Tungkol sa mga sinabi ni Mang Berting sa akin kanina, kuya. Si Mang Berting kasi ay nagmamay-ari ng isang maiwagang tungkod na ginagamit niya para lumaban sa mga aswang. Mangyaring gusto niyang ipasa sa akin ang maiwagang tungkod na yon dahil ako raw ang pinili ng tungkod na susunod na tagapangalaga nito. Sabi niya, ako raw ang itinakdang magmay-ari ng tungkod na yon at kailangan akong ihanda sa laban para kay Banawag. Teka. Sinong Banawag? Isa po siyang makapangyarihan na pinuno ng mga aswang na muling nagising para maggasik ng gulo at lagim dito sa San Bartolome. Aba, mabigat na responsibilidad nga yan, lalo na sa batang kagaya mo. Kaya nga po, kuya, hindi ako sigurado kung kaya ko bang gampanan ng tungkulin na yon. Isa pa, iniisip ko rin si nanay. Kapag namatay ako sa pakikipaglaban sa mga aswang o kay Banawag, magiging mag-isa na lang si nanay. Isko, bata ka pa. Oo, pero hindi ibig sabihin nun na wala kang kakayahan na ipagtanggol ang baryo nyo laban sa mga masasama. Kaya nga ikaw ang napili ni Mang Berting, di ba? Dahil may tiwala siya sa'yo. Alam niyang may lakas ka, kahit na hindi mo pa nakikita yon sa sarili mo. Ewan ko ba, Kuya Aris? Wala akong katiwa-tiwala sa sarili ko. Isa pa, natatakot talaga ako lalo na't ilang beses ko nang nakita kung paano umatake ang mga aswang at kung anong nangyayari sa mga naging biktima nila. Walang masamang matakot, Aris. Lahat ng tao natatakot. Pero alam mo ba ang pinakamahalaga? Yun ay kung paano mo harapin ang takot. Kung tatanggapin mo ang alok ni Mang Berting, mapapatunayan mo sa buong San Bartolome na kahit bata ka, kaya mong gumawa ng malalaking bagay. Isa pa, magiging kilala o sikat ka rito sa lugar nyo. Sasambahin ka nila na parang isang Diyos at pwede mo silang mapasunod sa mga gusto mo. Sa tingin mo, dapat ko bang tanggapin ang alok ni Mang Berting, kuya? Kung ako nasa posisyon mo, tatanggapin ko. Masarap sa pakiramdam kapag Diyos ang tingin ng mga tao sa'yo. Dahil sa mga salitang yon, unti-unting lumuwag ang dibdib ni Isko. Para sa kanya ay nakatulong ang payo ni Aris para makapagdesisyon siya. Habang walang imik si Isko, ay tumakbo sa utak niya ang magiging trato ng mga tao sa kanya kapag itinuring siyang bayani o Diyos ng mga yon. Naramdaman niya na parang ang sarap kapag ganoon ang magiging tingin ng mga tao sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay pumunta si Isko sa bahay ni Mang Berting. Pumatok siya sa pinto at agad siyang pinagbuksan ng matandang albularyo. O Isko, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Nakapagdesisyon na po ako, Mang Berting. Anong desisyon mo, Isko? Tinatanggap ko na po ang alok nyo. Gagawin ko po ang lahat para protektahan ng San Bartolome. Pero kailangan ko po ng tulong at gabay nyo, Mang Berting. Sana po huwag nyo po akong pabayaan hanggang sa maging biyasa po ako sa paggamit ng maiwagang tungkod. Natutuwa ako sa desisyon mong yan, Isko. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita pababayaan. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. At sa tamang panahon, magiging ganap kang tagapagtanggol ng baryong ito. Ngumiti ng maluwag si Mang Berting. Tila ba isang malaking tinik ang nawala sa lalamunan nito sa desisyong yun ni Isko. Agad na nagsimula ang pagsasanay ni Isko. Sa ilalim ng maliwanag na araw
nagsimula ang unang araw ng pagsasanay ni Isko sa paggamit ng mahiwagang tungkod sa isang malawak na bakuran malapit sa bahay ni Mang Berting. Habang hawak ni Isko ang mahiwagang tungkod, ay ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kalakip nun. Isko, ang tungkod na yan ay hindi tulad ng pangkaraniwang sandata. May lakas ito na hindi mo makikita kaagad. Pero sa tamang paggamit, magagawa mong ilabas ang buong kapangyarihan nito. Ikaw ang pinili ng tungkod, kaya sana ay wag mo siyang bibiguin. Alam ng tungkod ang iniisip mo, kaya alam niya kung anong klaseng sandata o tulong ang kakailanganin mo. Kailangan ay maging isa kayo ng tungkod. Napalunok si Isko at hinigpitan ang hawak sa tungkod. May bahid ng takot at pangamba ang kanyang mga mata, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Sinimulan ni Mang Berting ang pagtuturo kay Isko ng mga dapat niyang malaman at matutunan. Itinuro nito sa kanya kung paano ilabas ang lakas at kapangyarihan ng tungkod sa pag-atake at sa pagdepensa. Mahirap at mabigat ang pagsasanay, ngunit determinado si Isko na matutunan ang lahat at maging karapat-dapat na tagapangalaga ng tungkod na yon. Isang gabi, nag-usap sina Isko at Aris sa labas ng kubo, habang si Emilia naman ay mahimbing na natutulog na sa loob ng kubo. Tuluyan nang nagtiwala si Isko kay Aris at naging komportable na siya na sabihin dito ang lahat. Ikinuwento ni Isko kay Aris ang mga ginawa nila ni Mang Berting sa unang araw ng kanilang pagsasanay. Grabe, mahirap pala ang paghawak sa tungkod na yun, kuya. Hindi ko alam kung kaya ko talaga maging susunod na tagapangalaga nun. Kaya ka nga sinasanay ni Mang Berting para maging handa ka, di ba? Pero isipin mo, Isko, kapag naging biyasa ka na sa paggamit ng mahiwagang tungkod at nagsimula ka ng makapatay ng mga aswang, ay magiging kilala ka dito sa buong San Bartolome. Mapapatunayan mo sa lahat na hindi ka lang basta isang bata. Lahat makikilala ka at hahangaan ka nila. Kaya galingan mo sa pagsasanay mo. Sana nga, kuya. Maraming salamat kasi nang dahil sa'yo ay nahanap ko ang dahilan ko kung bakit kailangan ako ang susunod na maging tagapangalaga ng mahiwagang tungkod. Hindi na ako makapaghintay na makilala ako rito sa buong San Bartolome. Alam mo ba, Isko? Hindi lang dito sa buong San Bartolome ka pwedeng makilala, kundi sa ibang lugar din. Naniniwala ako na kaya mo yan, Isko. Mapapasayo rin ang mahiwagang tungkod pagdating ng tamang panahon. Napangiti si Isko sa sinabi ni Aris. Masaya siya kapag kausap niya si Aris dahil puro positibong bagay lamang ang naririnig niya mula rito. Dahil doon ay mas lalong lumalakas ang loob niya. Mas lalo niyang ninais na tuluyan ng ibigay ni Mang Berting sa kanya ang mahiwagang tungkod upang magamit na niya yon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang umaga, naging bisita ni na Isko si Mang Berting sa kubo nila. Nag-usap sila at sinabi ni Mang Berting na kailangang maghanda ni Isko mamayang gabi. Ayon kay Mang Berting, ay susubukan na nito ang mga natutunan ni Isko sa paggamit ng mahiwagang tungkod. Bagamat kinabahan si Isko, may excitement siyang naramdaman dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay malalaman na niya kung talaga bang epektibo ang pagsasanay ni Mang Berting sa kanya. Pagsapit ng gabi ay palihim na tumakas si Isko sa bahay nila habang tulog ang nanay niya. Kay Aris lamang siya nagpaalam at hinayaan siya nito na lumabas. Nagkita sina Isko at Mang Berting sa bahay ng matandang albularyo at agad nilang sinimulan ang dapat nilang gawin sa gabing yun. Pinili nilang magtungo sa gubat dahil ayon kay Mang Berting ay doon nagtatago ang mga taong nagiging aswang dahil kay Banawag. Habang sila'y naglalakad ay nararamdaman ni Isko ang mga matang nagmamatsyag sa kanila mula sa dilim. Isko, maging handa ka. Nararamdaman kong may mga aswang sa paligid. Nasaan po sila, Mang Berting? Hindi ko pa alam sa ngayon.
Kaya talasan mo ang iyong pakiramdam. Tumango si Isko. Sa kabila ng takot niya, ay pilit niyang piniling maging matatag. Mahigpit ang hawak niya sa mahiwagang tungkod. Makalipas ang ilang sandali, ay biglang sumulpot mula sa kadiliman ang dalawang aswang na humihingal at naglalaway. Mabilis na sumugod ang mga aswang kina Isko at Mang Berting. Nag-umpisang ipagtanggol ni Isko ang sarili gamit ang tungkod. Ngunit hindi niya magamit ng maayos ang lakas nito. Ang mga galaw niya'y mabagal at tila walang direksyon. Nahirapan siyang kontrolin ang kapangyarihan ng tungkod. Isang aswang ang muntik ng masugatan si Isko. Mabuti na lang ay nagawa yung mahampas ng buntot ng pagi ni Mang Berting. Anong nangyayari sa'yo, Isko? Gamitin mo na maayos ang tungkod. Alalahanin mo ang mga itinuro ko sa'yo. Hindi ko nga po alam, Mang Berting. Pero parang ayaw po sumunod ng tungkod sa iniisip ko. Mabilis na inagaw ni Mang Berting ang mahiwagang tungkod mula kay Isko. Gamit yon, ay mabilis nitong napatumba at napatay ang dalawang aswang. Humarap si Berting kay Isko. Napapahiyang napayuko si Isko dahil hindi niya nagamit ang mga itinuro ni Mang Berting sa kanya. Pasensya ka na po, Mang Berting. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ko magamit ng maayos ang mahiwagang tungkod. Isko, kulang pa ang pagsasanay mo. Nakita ko na may pumipigil sa'yo. Ano ba talaga ang dahilan mo kung bakit mo gustong maging tagapangalaga ng tungkod? Gusto ko po makilala, Mang Berting. Gusto ko maging sikat dito sa San Bartolome at sa iba pang lugar para malaman ng lahat na kaya ko ring maging bayani kahit bata pa ako. Masyadong mababaw na dahilan ng pagiging sikat. Ang tungkod dito ay hindi para hangaan ka ng iba. Ito'y para protektahan ng mga tao laban sa mga kampon ng kadiliman. Kung ang layunin mo ay para lamang sa sarili mong kapakanan, hindi mo makukuha ang totoong lakas ng tungkod na ito. Hindi ka nito ituturing na kaisa niya. Napatitig si Isko sa mga mata ni Mang Berting. Kita niya ang pagkabigo sa matandang albularyo. Ang tunay na tagapangalaga ng tungkod ay may dalisay na puso. Handa siyang magsakripisyo para sa iba, kahit na walang gantimpala o papuri. Kapag natutunan mo ito, doon mo lang masusulit ang kapangyarihan ng tungkod. Kaya isipin mo, Isko, ano ba talaga layunin mo? Bakit mo nais na maging susunod na tagapangalaga ng tungkod na ito? Tahimik na napaisip si Isko. Alam niyang kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang mga sinabi ni Mang Berting. Hindi lamang ito laban para sa sarili niyang dangal, kundi laban para sa mga taong mahalaga sa kanya at sa buong bayan ng San Bartolome. Sa paglipas ng mga araw at mga gabi, ay mas lalong tumindi ang kaguluhan. Maraming tao ang naging aswang nang dahil sa kapangyarihan ni Badawag. Ang dating payapang bayan ay binalot na ng takot. Isang umaga, nagtungo si Isko sa bahay ni Mang Berting para magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Naging bahagi na yun ng kanyang araw-araw na gawain, ang pagpapatibay ng kanyang mga kakayahan sa paghawak ng mahiwagang tungkod. Naramdaman na rin sa wakas ni Isko ang unti-unting paghusay niya sa pakikipaglaban gamit ang tungkod ni Mang Berting. Magaling, Isko! Nagiging mas kampante ka na sa paggamit ng tungkod. Pero tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Mahaba pa ang daan na tatahakin natin. Maraming salamat po. Kasi hindi niyo ako sinusukuan, Mang Berting. Napakalaking tulong po ng mga sinabi niyo sa akin dati. Ngayon po, alam ko na ang layunin ko. At yun ay ang palayain ng San Bartolome mula sa panganib at takot na dala ni Banawag. Mabuti naman kung ganon. At napagtanto mo na yan. Masaya ako na mahanap mo na sa sarili mo ang tamang dahilan kung bakit nais mo maging susunod na tagapangalaga ng tungkod na hawak mo. Huminga ng malalim si Isko habang pinahid ang pawis sa noo.
Alam niyang palapit na ang sandali. Nakakaharapin na niya sa isang laban si Banawag. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay para sa araw na yun, ay kinausap ni Isko si Aris. Sanay na si Aris sa mga kwento ni Isko tungkol sa kanilang pagsasanay ni Mang Berting. Alam mo, Kuya Aris, may nagbago na sa akin. Hindi na katulad ng dati ang dahilan ko kung bakit gusto kong maging tagapangalaga ng tungkod. Ano ka mo? Bakit? Ano na ba ang dahilan mo ngayon? Nung una kasi, di ba, akala ko kasi gusto ko lang maging sikat para patunayan sa mga tao na malakas at matapang ako. Pero habang tumatagal ang pagsasanay ko, napagtanto ko na hindi pala para sa sarili ko ang ginagawa ko. Kailangan kong gawin to dahil marami ang napapahamak. Kailangan kong protektahan ang mga tao. Isko, walang masama kung gusto mo maging sikat. Hindi naman ibig sabihin na dahil sikat ka, ay mayabang ka na. Isipin mo, kung ikaw ang tagapangalaga ng tungkod, magiging bayani ka. Lahat ng tao hahanga sa'yo. Ano bang mali doon? Napaisip si Isko. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nais ni Aris na bumalik siya sa dati niyang dahilan kung bakit gusto niyang sa kanya ipamana ni Mang Berting ang mahiwagang tungkod. Alam mo, Isko, may naisip ako. Bakit kaya hindi mo nalang kunin kay Mang Berting ang tungkod? Nang sa ganun, ikaw nang magiging tagapangalaga nun, di ba? Hindi ka na niya mapipigilan sa gusto mong gawin. Tinitigan ni Isko si Aris. Bagamat nagduda siya sa sinabi ni Aris, ay may parte sa kanyang puso na tila sumasang-ayon sa sinabi nito. Naisip niya na sa kanya naman talaga ipapasa ang tungkod balang araw, at kung gusto niyang maging handa, dapat ay hawak na niya yon. Isang hapon, pagkatapos ng pagsasanay ni Isko sa tulong ni Mang Berting, ay nilapitan niya ang matandang albularyo upang kausapin. Mang Berting, meron sana akong request sa iyo eh. Sana okay lang po. Ano yon, Isko? Maaari po bang hiramin muna ang tungkod? Gusto ko sanang magsanay kahit nasa bahay ako, para sana mas maging mabilis ang pagiging biyasa ko sa paggamit niyan. Sige, walang problema sa akin. Natutuwa ako at nagiging seryoso ka na sa ating pagsasanay. Pero ito tatandaan mo, Isko. Ingatan mo ang tungkod at huwag mong hahayaan na mapunta yan sa maling kamay. Tumango si Isko. Bago ipahiram ni Mang Berting ang tungkod, ay dinala muna nito yun sa loob ng kubo upang dasalan. Nang matapos si Mang Berting, ay saka ito lumabas ng kubo at inabot ang mahiwagang tungkod kay Isko. Pag-uwi ni Isko, ay daladala niya ang mahiwagang tungkod. Hindi siya makapaniwala na ganoon kadali na ipinagkatiwala yun ni Mang Berting sa kanya. Sinalubong siya ng kanyang ina na may pagtataka sa muka nang makita ang tungkod ni Mang Berting. Aba, Isko, ay bakit nasa iyo ang tungkod ni Mang Berting? Hindi ba't hindi niya yan pinapahawak sa iba? Ano po kasi, inay, ipinakiusap lang po ni Mang Berting na kung maaari daw po itabi ko muna dito to sa atin. Di ko nga po alam kung bakit eh. Ay nako, minsan talaga hindi ko maintindihan niyang si Mang Berting. Pero ingatan mo yan, anak, kasi ipinagkatiwala niya yan sa'yo. Opo, inay, ako po ang bahala sa tungkod na to. Si Kuya Aris po pala, nasaan? Naroon sa likod ng kubo, nagpapahangin. Excited na pinuntahan ni Isko si Aris sa likod ng bahay nila at ipinakita niya rito ang mahiwagang tungkod. Nang makita ni Aris ang tungkod, ay tila nagningning ang mga mata nito. Tignan mo, kuya, oh. Nakuha ko ng tungkod kay Mang Berting. Ano? Teka, paano mo nakuha? Ninakaw mo ba sa kanya? Hindi, kuya. Kunwari, hihiramin ko para makapagsanay ako kahit nandito ako sa bahay. Aganda pala talaga ng tungkod, Dennis ko. At ang mga nakaukit dyan ng mga simbolo. Simbolo yan ng unang panahon pa. Pwede ko bang hawakan ng tungkod, Isko? Naku, pasensya na, Kuya Aris. Hindi pwede. Mahigpit na bili ni Mang Berting na kaming dalawa lamang ang pwedeng humawak dito. Sorry talaga, kuya. Ganun ba? Naiintindihan ko, Isko.
Hindi lang ako makapaniwala na nakikita ko ngayon ng malapitan na mahiwagang tungkod na yan. Napangiti si Isko at hindi niya pinansin ang kakaibang reaksyon ni Aris nang makita nito ang mahiwagang tungkod. Kinagabihan, bago matulog si Isko, ay iniligay niya sa likod ng pinto ang tungkod. Tiwala siya na hindi yun mawawala o makukuha ng iba dahil alam niya na walang ibang makakabuhat ng tungkod kundi tanging silang dalawa lamang ni Mang Berting. Maagang nagising si Isko kinaumagahan. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya na nakaupo sa sahig ang nanay niya habang naghihimay ng dahon ng malunggay. Naglakad siya papunta sa pinto upang kunin ang mahiwagang tungkod, pero nanlamig siya nang malaman na wala na sa likod ng pinto ang tungkod. Nay! Nay! Yung tungkod po sa likod ng pinto, kinuha niyo po ba? Eh sa tingin mo sa kondisyon kung to ay maaabot ko ba ang tungkod na yon? Diyos ko kang bata ka. Alam mo naman na hanggang sa paggapang lamang ang kaya kong gawin, anak. Pero, hindi po ako pwede magkamali, Nay. Dito ko talaga inilagay yung tungkod ni Mang Berting bago ako natulog kagabi. Yung tungkod pala ni Mang Berting ang tinutukoy mo, ganun ba? Opo, Nay, yun nga po. Wala naman po tayong ibang tungkod kundi yun lamang eh. Nakita ko kanina na kinuha ni Aris yon tapos lumabas siya. Tinawag ko nga pero hindi ako pinansin. Siguro hindi ako narinig. Sigurado po ba kayo, Nay? Si Kuya Aris ang kumuha sa tungkod? Oo nga, anak. Dala-dala niya yon nang lumabas siya. Parang papunta siya sa bahay ni na Kapitan. Nay, kailangan ko pong hanapin si Kuya Aris. Hindi niya dapat kinuha ang tungkod na yon. Agad na tumakbo si Isko palabas ng bahay. Tumakbo siya ng walang humpay. Sinuyod ang bawat kanto at bawat daan sa San Bartolome. Hindi niya alam kung bakit kinuha ni Aris ang mahiwagang tungkod. Isa pang gumugulo sa kanya ay kung paano nagawang mabuhat ni Aris ang tungkod na yon. Gayong alam niya na sila lamang ni Mang Berting ang makakagawa nun. Nakarating si Isko sa daan papunta sa magubat na bahagi ng San Bartolome. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Aris na naglalakad papunta sa loob ng gubat. Dala nito ang mahiwagang tungkod. Tinawag niya si Aris, huminto yun at lumingon sa kanya, pero nagmamadali yung naglakad papasok sa gubat. Mabilis na hinabol ni Isko si Aris. Determinado siyang mabawi rito ang mahiwagang tungkod. Pero kahit naglalakad lamang ng mabilis si Aris at tumatakbo si Isko, ay parang imposible niya pa rin yung maabutan. Kuya Aris! Kuya Aris, parang awa mo na! Ibalik po sa akin ang tungkod na yan! Hindi siya pinakinggan ni Aris hanggang sa biglang nawala si Aris sa kanyang paningin. Tila naglaho yun na parang usok. Humihingal na huminto si Isko at litong-lito na luminga. Binalot ng katahimikan ang paligid, ngunit may naramdaman siyang presensyang malapit lang sa kanya. Bigla na lang lumitaw si Aris mula sa likod ng isang puno habang hawak-hawak ang tungkod ni Mang Berting. Nakakatakot na ngumisi si Aris. Kuya Aris, ibalik mo na ang tungkod. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam kong alam mo kung gaano yung kahalaga sa akin. Bakit ko naman ibabalik sa'yo kung nakuha ko na, Isko? Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, gusto mo talagang makuha ang tungkod na yan? Dahan-dahang tinaas ni Aris ang tungkod at tumawa ito ng malakas. Hinawakan nito ang tungkod sa magkabilang dulo at malakas nitong inihampas ang gitnang bahagi ng tungkod sa tuhod nito. Naputol ang tungkod sa isang iglap. Itinapon yun ni Aris sa lupa at tiningnan siya nito habang nanlilisik ang mga mata. Nanginginig si Isko matapos niyang masaksihan ang pagkawasak ng mahiwagang tungkod. Ang tanging bagay na maaaring ipanlaban nila sa mga aswang at kay Banawag. Hindi! Anong ginawa mo? Bakit sinira mo mahiwagang tungkod, Kuya Aris? Isko, hindi mo ba naiintindihan?
Ako si Banawag, ang pinuno ng mga aswang. Matagal ko nang plinano ang lahat ng ito. Ang makalapit sa'yo para makuha ang iyong tiwala at sirain ang tungkod na may kapangyarihang tumalo sa akin. Nilinlang kita, Isko. Ginamit ko ang kainosentihan mo para magawa ko ang aking plano. At hindi nga ako nabigo. Nagtagumpay ako, Isko. Nagtagumpay ako. Parang tumigil ang mundo ni Isko. Ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Ang taong itinuring niyang kaibigan ay ang pinuno pala ng mga aswang na si Banawag. Sa kabila ng pag-amin ni Aris na ito si Banawag, ay tila ayaw itong tanggapin ng utak ni Isko. Mariin siyang umiling. Hindi kasi Banawag. Kaibigan kita eh. Kuya kita. Alam kong may iba ka pang dahilan kung bakit mo sinira ang maiwagang tungkod, Kuya Aris. Sabihin mo ang totoo. At baka maintindihan pa kita. Ayaw mo talagang maniwala? Pwes, masdan mo ang tunay kong anyo. Nagbago ang anyo ni Aris. Ang dating kaibigan ni Isko ay naglaho at sa harap niya nakatayo ang isang nilalang nakakilakilabot ang anyo. Ang balat ni Aris ay naging kulay itim. Ang mga mata nito ay namumula at nanlilisik. Matalim ang mga kuko nito at mga pangil na parang malalaking ngipin ng lagari. Sa pagpapakita ni Aris ng tunay nitong anyo, ay doon na naniwala si Isko na nagawa siyang linlangin nito. Siguro naman ay naniniwala ka na ngayon. Wala na kayong magagawa ni Berting para protektahan ang San Bartolome mula sa akin. Wala na maiwagang tungkod. Mamayang gabi, sasalakayin ko San Bartolome at lahat ng tao ay mamamatay. Wala na kayong magagawa para pigilan ako. Mariin na ikinuyom ni Isko ang mga kamay niya. Sumigaw siya at tinangka niyang labanan si Banawag. Sumugod siya at sinubukang gamitin ang kanyang natutunan mula sa pagsasanay nila ni Mang Berting. Ngunit walang saysay ang kanyang mga galaw laban sa makapangyarihang nilalang sa harap niya. Bawat suntok ni Isko ay napakadaling naiwasan ni Banawag hanggang sa malakas siyang itinulak ni Banawag. Natumba si Isko sa lupa. Wala ka ng silbi, Isko. Wala na ang tungkod. Wala ka ng kapangyarihan. Isa ka na lamang mahinang bata. Maganda ka. Dahil ikaw at ang buong bayan mo ay mamamatay na mamayang gabi. Sa isang kisap mata ay nawala si Banawag sa paningin ni Isko. Hindi siya makagalaw mula sa pagkakaupo sa lupa. Wala na siyang nagawa kundi ang sisihin ang sarili at umiyak. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha at dinama niya ang sakit ng pagkatalo at pagkabigo. Patawad. Patawad po, Mang Berting. Patawad. Binigo kita. Wala na ang maiwagang tungkod. Kasalanan ko to. Kasalanan ko! Alam ni Isko na dahil sa kapabayaan niya ay hindi lang si Mang Berting ang binugo niya, kundi maging ang buong San Bartolome. Kahit alam ni Isko na mapapagalitan siya ni Mang Berting, ay pinili pa rin niyang magtungo sa kubo ng matandang albularyo. Kailangan nitong malaman ang nangyari at ang pagsalakay na gagawin ni Banawag mamayang gabi. Naabutan ni Isko si Mang Berting sa labas ng kubo nito. Nakaupo yun sa baitang ng hagdan ng kubo. Nakatago sa likod ni Isko ang putol na mahiwagang tungkod. Marahan siyang lumapit kay Mang Berting at ipinakita ang nangyari sa tungkod. Ano ito? Anong ginawa mo sa tungkod, Isko? Bakit mo sinira? Hindi po ako sumira, Mang Berting. Si Aris po. Nilinlang po niya ako. Si Aris po at si Banawag. Iisa lang po sila. Patawarin niyo po ako, Mang Berting.
Masyado po ako nagtiwala sa kanya porket pinakitaan niya po ako ng kabutihan nung una. Bakit mo inayaan na mangyari ito, Isko? Pinagkatiwalaan kita. Kaya pala mabigat ang loob ko kay Aris mula pa noon. Siya pala si Banawag. Patawad po talaga, Mang Berting. Akala ko po kasi kaibigan ko siya eh. Pero nininlang niya ako. Nasira na po ang tungkod. Wala na po tayong magagamit laban sa kanya. Sinabi niya rin po sa akin na mamayang gabi, sasalakay siya rito sa San Bartolome. Papatayin niya raw po lahat ng tao. Wala na tayong magagawa. Tapos na nangyari. Hindi na maibabalik ang tungkod kahit magalit ako sa iyo. Pero isa lang ang malinaw. Mamayang gabi, susugurin tayo ni Banawag. Wala nang maiwagang tungkod. Pero kailangan pa rin nating lumaban. Hayaan niyo po akong bumawi, Mang Berting. Sasama po ako sa laban kahit wala na maiwagang tungkod. Gagawin ko po ang lahat para protektahan ang bayan natin. Nagkatinginan sila ng matagal. Tumango si Mang Berting, ngunit bakas sa mukha nito ang takot. Alam ni Isko na malaki ang posibilidad na mapahamak siya dahil wala na siyang mabisang armas laban kay Banawag. Ngunit handa siyang patunayan kay Banawag na may mahiwagang tungkod man o wala, ay kayang-kaya niya itong harapin sa isang labanan. Pagsapit ng gabi ay nagkagulo ang mga tao sa San Bartolome sa pagsalakay ng mga aswang sa pangunguna ni Banawag. Nagkatinginan sina Isko at Mang Berting nang marinig nila ang sigawan ng mga tao. Alam nila na nagsimula na ang pagsalakay ng mga aswang. Naunang lumabas ng kubo si Mang Berting at si Isko dala ang isang buntot ng pagi. Nagtaka si Isko nang makita niya na walang dala na kahit na ano si Mang Berting nang tumabi yun sa kanya. Ayon kay Mang Berting ay ito na ang bahala kung paano ito makikipaglaban. Naglakad na ang dalawa papunta sa kaguluhan. Nangilabot si Isko nang makita niya ang napakaraming tao na inaatake ng mga pangkaraniwang aswang. Napahinto sila nang makita nila si Banawag na naglalakad palapit sa kanila. Huminto ang pinuno ng mga aswang at ngumisi. Kumusta ka na, Berting? Masaya ako na nagkita tayo muli. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para harapin ako ngayon. Wala nang tungkod dahil sa kapabayaan ng alaga mo, Berting. Lalabanan pa rin kita kahit wala nang maiwagang tungkod. Hindi ako papayag na patayin mo ang mga tao rito. Susugod na sana si Isko kay Banawag nang hawakan siya ni Mang Berting sa balikat. Nagtaka siya nang kunin nito sa kanya ang buntot ng pagi. At mas lalong nagulat si Isko nang mula sa likod ni Mang Berting ay inilabas nito ang mahiwagang tungkod. Buong-buo yun at walang bakas na nasira yun. Inabot yun ni Mang Berting kay Isko. Maging si Banawag ay hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Ngayon na ang oras para patunayan mo na ikaw talaga ang karapat-dapat na sumunod na tagapangalaga ng mahiwagang tungkod na ito, Isko. Paano pong nabuli ang tungkod, Mang Berting? Dahil hindi naman talaga yan nasira. Ang ipinahiram ko sa iyo at winasak ni Banawag ay isang replika lamang. Alam kong hindi tayo pwede magtiwala basta-basta. Kaya gumawa ako ng kopya ng tungkod. Hindi niya nasira ang totoong tungkod. Ang hawak mo ngayon, ang siyang tunay, Isko. Isa pa, kahit sino ay hindi kayang sirain ang mahiwagang tungkod na yan. At ngayon, ito na ang pagkakataon mong gamitin yan. Laban kay Banawag. Nanginig ang mga kamay ni Isko habang hawak ang mahiwagang tungkod. Ako na ang bahala sa mga pangkaraniwang aswang. Kaya mo na si Banawag, Isko. Huwag kang magpatalo sa takot mo. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Mabilis na kumilos si Mang Berting. Gamit ang buntot ng pagi ay inatake nito ang mga alagad ni Banawag.
Marahang tumingin si Isko kay Banawag at nang humigpit ang kapit niya sa tungkod, naglabas yun ng liwanag na nagdulot ng kakaibang lakas at tapang sa kanya. Nilinlang ako ni Berting, pero kahit may tungkod ka, Isko, wala ka pa rin kalaban-laban sa akin. Isa ka lamang batang musmos! Sumugod si Banawag at nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nila. Ginamit ni Isko ang lahat ng natutunan niya sa pagsasanay. Inisip niya na iisa lamang sila ng mahiwagang tungkod. Ngunit hindi rin nagpatalo si Banawag. Nagpakita ito ng lakas at bilis na higit pa sa inaasahan ni Isko. Sa bawat pag-atake ni Banawag ay hindi nagsasawang tumayo muli si Isko. Walang ibang nasa isip niya kundi ang wakasan ang kasamaan ni Banawag. Marahas na sinugod ni Banawag si Isko. Mabilis ang bawat galaw nito, pero may kapangyarihan ng tungkod na nagbigay kay Isko para makita niya ang bawat kilos ni Banawag. Para yung slow motion. Nang makalapit si Banawag sa kanya, ay malakas niyang inihampas ang tungkod sa kaliwang pisngi nito. Tumilapon si Banawag at sumadsad sa lupa. Mabilis na bumangon si Banawag at muling umatake. Hindi nagawang iwasan ni Isko ang pagkalmot ni Banawag sa dibdib niya. Napangiwi siya nang maramdaman ang hapdi sa sugat niya na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinili ni Berting. Isa ka lang bata. Ang dapat sa'yo ay nakikipaglaro. Bakit? Bakit hindi mo ba kayang tanggapin na isang bata lamang ang tatapos sa kasamaan mo, Banawag? Masyado kang mayabang, Isko. Tingnan natin kung madadala mo sa hukay ang kayabangan mo. Maya-maya pa ay lumapit ang hinihingal na si Mang Berting kay Isko. Nakita niya na halos maubos na ang mga alagad na aswang ni Banawag. Ang ibang kalalakihan sa lugar nila ay nilabanan na rin ang natitira pang mga aswang. Nagpatuloy ang laban. Magkasabay na umatake sina Mang Berting at Isko kay Banawag. Nagawa ni Mang Berting na kunin ang atensyon ni Banawag nang hampasin nito ang pinuno ng aswang gamit ang buntot ng pagi. Nagkaroon si Isko ng pagkakataon upang mag-concentrate at palabasin ang tunay na lakas at kapangyarihan nila ng mahiwagang tungkod. Naging mas matindi ang liwanag ng tungkod na yon. Noon lamang yon nakita ni Isko na ganoon kaliwanag. Malakas na sumigaw si Isko at patakbo siyang sumugod kay Banawag. Nanlaki ang mga mata ni Banawag. Hindi na nito nagawang umiwas ng malakas na inayampas ni Isko ang nagliliwanag na tungkod sa ulo ng pinuno ng mga aswang. Sumabog ang liwanag sa buong paligid at kasunod nun ay ang pagkapira-piraso ng parte ng katawan ni Banawag. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nasaksiyan ng mga yun. Tuwang-tuwa ang lahat dahil nang mapatay ni Isko si Banawag ay isa-isang tumumba ang mga alagad nito at nawalan ng hininga. Mang Berting! Nagawa natin! Nagtagumpay tayo laban kay Banawag! At nagawa mong palabasin ang buong kapangyarihan ng tungkod, Isko. Pinabati kita! Tapos na po ang misyon ko, Mang Berting. Ibinabalik ko na po sa inyo may wagang tungkod. Maingat ni inabot ni Isko ang tungkod kay Mang Berting na agad naman nitong tinanggap. Isko, pinatunayan mo ngayong gabi na ikaw ang nararapat na maging tagapangalaga ng tungkod na ito. Sa buong buhay ko, hindi ko nakita ang ganyang tapang at dedikasyon sa ibang tao. Kaya ngayon, Isko, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang mahiwagang tungkod. Sa gitna ng mga tao, maingat na inabot ni Mang Berting ang mahiwagang tungkod kay Isko. Walang alinlangan na tinanggap muli ni Isko ang mahiwagang tungkod. Hinawakan niya yon ng may kasamang paggalang at respeto. Hindi ko po sasayangin ang pagtitiwala niyo sa akin, Mang Berting. Poprotektahan ko pong San Bartolome, gaya ng ginawa niyo noon. Hindi ko hahayaan na may sumira sa kapayapaan ng lugar natin.
Ngumiti si Mang Berting at ginulo ang buhok ni Isko. Bumalik sa pagsasaya ang mga tao. Binuhat ng mga ito si Isko na para bang isa siyang bayani na iniligtas ang buhay ng lahat. Matapos ang laban na yon, bumalik na sa normal ang buhay sa San Bartolome. Naging tahimik muli ang bayan. Ngunit hindi kailanman kinalimutan ng mga tao ang gabing iniligtas sila ni Isko at ni Mang Berting. Si Isko bilang bagong tagapangalaga ng mahiwagang tungkod ay naging simbolo ng tapang at pagsasakripisyo para sa bayan. Naging gabay siya ng mga kabataan sa kanilang lugar. At ang mahiwagang tungkod na dating nagdala ng kapangyarihan kay Mang Berting ay tuluyan ng napunta sa pangangalaga ni Isko. Para kay Isko, ang mahiwagang tungkod ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nasa tapang ng puso at hindi sa lakas ng sandata.